Okay, magandang umaga na naman po mga kapatid sa mga tagapakinig. No, araw na ito ay patuloy tayong makakapakinig ng kanyang mga salita dahil sabi nga ng aklat ng Revelation chapter 1 verse 3, mapalad ang mga nakikinig, nagbabasa at sumusunod sa ating mga salita. Kaya mga kapatid, hindi naman lingid sa ating kaalaman na aklat ng Matthew chapter 4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig. Kaya nga natin pag sinabing lumalabas sa bibig ng Panginoon, 1 Corinthians chapter 15, mga kapatid, na 2 Corinthians 5:20, we are the ambassador for Christ, o tagapagsalita ng ating Panginoon. Hindi natin naririnig, mga kapatid, ang boses na nagsasalita mula sa langit tulad ng Old Testament, mga kapatid, na ang mga propeta ay naririnig nila ang audible voice ng Panginoon, mga kapatid. And sa New Testament, nakasama nila ang Panginoon, siya naging tao, mga kapatid, na face to face, nakaharap nila, nakakasama nila personally, mga kapatid. At sa ating panahon na yun, mga kapatid, na sinasabi niya na the Holy Spirit, no? My word is a spirit. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya ang Diyos ay nangungusap, mga kapatid, sa atin sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Kaya nga ang ating pong tatalakayin po, mga kapatid, sa araw na ito ay yung tungkol po, mga kapatid, sa kung paano po, no, yung ways, mga kapatid, ng Panginoon, biblical ways po, mga kapatid, how to become a child of God. Biblical na kaparaanan kung paano po ang tao, mga kapatid, ay maging anak ng Diyos. Kasi hindi lingid sa ating kaalaman, marami tayo po, mga kapatid, na napapakinggan ng mga ngaral. Sabi nga, mga kapatid, minsan nasa television, sumunod ka lang sa panalangin, hahawa ka lang sa TV, mga kapatid, tanggapin mo lang si Kristo sa puso mo, mga kapatid, anak ka na ng Diyos. Mga kapatid, hindi ganun sinasabi ng Biblia. Simple lamang po, mga kapatid, para bagang nag-aaral ang isang tao. Yung una, hindi siya makapag-aral ng mga ganung barangay, mga kapatid, o bayan, kasi nga ang college po, mga kapatid, ay malayo sa kanila, mga kapatid, ang mahal ang pamasahe. Kaya nung nagkaroon na po mismo sa bayan po nila ng college school, mga kapatid, no, hindi po tayo magiging o makatapos sa gusto natin po, mga kapatid, na kurso kung hindi tayo po ang mag-enroll. Pagkatapos mo mag-enroll, mag-aral tayo, mga kapatid. No, napakahaba po yung pag-aaral. Sabi nga, mga kapatid, no, elementary, kasama na po, mga kapatid, ang kinder, 10 years po yun. Ngayon po, mga kapatid, no, K-12, mga kapatid, 6 years na rin sa high school, plus kung 4 years, mga kapatid, yung iyong kursong kinukuha, napakahaba po yung, mga kapatid. Kaya nga, ang mga biblical na kaparaanan po para po tayo ay magiging anak ng Diyos, mga kapatid, yun po yung ating pag-aaralan. Dahil sabi nga, mga kapatid, sa aklat ng John chapter 1 verse 12 to 13, ngunit ang lahat ng tumanggap at nananalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Lahat ng tumanggap at nananalig sa Kanya ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Tumanggap, no? Ano yung tatanggapin mo, mga kapatid, no? Yung salita niya. Kung andun lang, mga kapatid, through prayers lang, hindi mo naman narinig pa ang kanyang mga salita, anong tatanggapin mo, mga kapatid, no? At ano ang paniniwalaan mo? Ulitin ko po, John 1:12 to 13, ngunit ang lahat ng tumanggap at nananalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan ng tao. Kalikasan, nipita ng laman o kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat
sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, kailangan tayo na maging anak ng Diyos. At yung pong pagiging anak ng Diyos, tayo po'y nagiging anak ng Diyos mga kapatid, hindi dahil po sa laman o isinilang ayon sa kalikasan. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Kaya pag sinabing buhat sa Diyos mga kapatid, pakinggan natin ang salita ng Diyos. Ano ba yung kaparaanan para po maging anak ng Diyos ang isang tao? Kasi madali po mga kapatid na sabihin, no, magtanong tayo mga kapatid sa mga tao, kukuha tayo ng 100 tao, kapag atin po tatanungin, ikaw ba'y anak ng Diyos? 100% po mga kapatid, sasagot po mga kapatid ng oo, anak ako ng Diyos. Kaya lang, ano po ba yung mga biblical na mga basihan mga kapatid na para maging anak ng Diyos ang isang tao? Kaya mga kapatid, ito po yung sinasabi po ng Bible mga kapatid na pinakamahalagang aral. Meron po sa Bible mga kapatid, pinakamahalagang aral, yun na po yung I am the way. Pinakamahalagang utos, the truth before you enter eternal life. At ang isang katotohanan po mga kapatid sa isang tao ayon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 50 mga kapatid, isabi po, ito ang ibig kong sabihin mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang panlupa ay hindi maaring magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya andun yung salitang anak ng Diyos mga kapatid, kasi nga siya yung ating ama, mga kapatid, tayo yung tinatawag na mga anak ng Diyos. Kaya pag sinabing mga anak ng Diyos mga kapatid na taong tinutukoy, ayun po mga kapatid, pag binasa mo sa Bible, small a, no? Anak ng Diyos, small po yun pag tumutukoy sa tao. Sa English po kapatid, son of God, yan, small s din po yun, sons or children of God pag tumutukoy sa tao. Pero sa ating Panginoon mga kapatid, no, anak ng Diyos, capital A po yun in His humanity bilang tao mga kapatid. First, set as an example po mga kapatid, nagbigay siya ng mga halimbawa na dapat nating tularan bilang tao mga kapatid, kinaguide niya mga kapatid ng mga tao at din sa pamamagitan ng kanyang dugo. Timely po ito mga kapatid, mapapakinggan ninyo dahil mahal na araw. Kaya kung mapapansin nga natin mga kapatid, no, itong COVID-19, lockdown po ito mga kapatid, buong mundo. Pero marami pa rin bukas mga kapatid, ng mga bakery, groceries po mga kapatid. Pero pag sinabing mahal na araw, Biyernes Santo, Huwebes Santo, Biyernes Santo, sarado pati mga tindahan, mga bakery, groceries mga kapatid. Sarado po yun. No? Kaya kung bakit? Pinakamahalagang aral nga po mga kapatid, yung I am the way. Kasi pag hindi natin nalaman yung way, hindi natin nalaman mga kapatid, yung the truth, ay hindi natin makamtan ng kaligtasan. Kaya kailangan po ito yung mabuting balita. Pag sinabing mabuting balita, tungkol kay Kristo. Kasi mga kapatid, yun po yung pinakamahalagang aral. Anong sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3 and 4? Kanina, 1 Corinthians 15:50 na ang binubuo ng laman at dugo, walang bahagi sa kaharian ng langit. Kaya kailangan po mga kapatid, maging anak ng Diyos tayo. Kailangan susundin natin ang kaparaanan na sinasabi ng Biblia para maging anak tayo ng Diyos. 1 Corinthians 15 verse 3 and 4, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Yun po yung pinakamahalagang aral po mga kapatid, no? Na si Jesus ay namatay, nilibing at muling nabuhay. Yun po mga kapatid, yun po yung gospel na sinasabi po natin, death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Yun yung ginawa ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo para ang tao mga kapatid ay magkaroon ng kaligtasan. Mga tao sa buong sanlibutan na
Open na po ang salvation dahil sa kanyang kamatayan. Hindi po mga kapatid yung sabihin lang natin na matay na ang Panginoon sa cross ng Kalbaryo, kaya ligtas na ako. Kasi Israelita lang po ang merong salvation. Sila yung tinatawag na bayan ng Diyos, na pinili ng Diyos, chosen mga kapatid ng Panginoon. Pero dahil nga sa kanyang kamatayan, na-open mga kapatid ang salvation. No, yung pong kamatayan mga kapatid, na-open na ng kanyang kamatayan, yun po, spiritual na kamatayan, yun po yung tao walang kaligtasan, walang Diyos mga kapatid. Pero dahil sa kanyang kamatayan, ando na po mga kapatid, open na ang salvation sa lahat ng tumanggap at nananalig sa kanya. At ano ang pananaligan natin kung wala pa naman tayong napapakinggan? Kaya nga mga kapatid, napakinggan natin na ang sinabi sa 1 Corinthians 15 verse 3 and 4, pinakamahalagang aral, I am the way. No, meron din pong pinakamahalagang utos, the truth, na isa lang ang Diyos ang kilalanin mo. Pero dito muna tayo mga kapatid sa way. No? Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Yun po mga kapatid yung pinakamahalagang aral. At yun po mga kapatid, alam mo yun, may panalangin si Apostol Pablo. Hindi ho, basta manalangin tayo, nasa atin na po mga kapatid ang kaligtasan, na nanahan na ang Diyos sa atin. Hindi po ganoon. Kailangan muna nating mapakinggan. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo mga kapatid sa aklat ng Romans chapter 10 verse 1 to 3, mga kapatid, ang marubtob kong nais at dalangin sa Diyos ay maligtas sila. No, yung prayer na maligtas ang tao. Mapatunayan kong sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos, subalit mali ang kanilang batayan. Sapagkat hindi nila nakikilala ang pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos at nagsikap silang magtayo ng sariling pamamaraan sa halip na sundin ang pamamaraan ng Diyos. Ang tao gumawa ng sariling pamamaraan para sa kanyang kaligtasan, sa kanyang pakikiisa sa pagkamatay, paglibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang tao gumawa ng sariling pamamaraan. Di ba may kanta nga, may awit nga yan mga kapatid Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. Kaya lang, papaano? No? Sapagkat hindi nila nakikilala ang pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos at nagsikap na magtayo ng sariling pamamaraan sa halip sundin ang pamamaraan ng Diyos. Ano po ba ang pamamaraan ng tao mga kapatid? No? Sa pakikiisa sa pagkamatay, paglilibing at muling pagkabuhay ng Panginoon, mga kapatid, ano yung ginagawa ng tao mga kapatid? No, hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, andun pa rin ang sinusunod ng tao. Mga kapatid, kung ikaw man ay nakakapakinig dito ngayon at ginagawa mo rin mga kapatid, pero hindi na masyado mga kapatid, napakarami yung gumagawa, nababawasan niya. Dahil sabi nga ng Colossians chapter 2, verse 20 to 23, namatay na kayong kasama ni Kristo at wala na sa kapangyarihan ng mga espiritong naghahari sa sanlibutan. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntunin tulad ng, ulitin ko po, namatay na kayong kasama ni Kristo. Paano ako namatay na kasama ni Kristo? Buhay pa naman ako, literal. Paano ka mamamatay spiritually? Na kapatid, na namatay ang Panginoon sa pamagitan po mga kapatid dahil sa kasalanan ng tao. Ayan po mga kapatid, kailangan ka ring mamatay, but how? Yun yung ating pupuntahan mga kapatid, no? Sabi po dito, bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntunin tulad ng, ito yung kaparaanan ng tao mga kapatid na ginawa ng tao. Pag Biyernes Santo, ito yung pong mga batas mga kapatid na kagis na natin, huwag hahawak nito. Diba pag Biyernes Santo, kaya sarado bawal humawak bawal magtrabaho. Bakit? Patay daw ang Diyos mga kapatid, no? Kaya nga, huwag hahawak niyan, huwag titikim niyan, bawal ang karne, kaya mabili ang isda mga kapatid.
No? Huwag hihipon yun. Kaya nga mapit, bawal umakyat ng mga punong kahoy. Napakarami mga kapatid, andun po nagluluhod ng palakad sa mga altar. Mga kapatid, yun po sabi ng Bible, huwag hahawak nito, huwag titikim yan, huwag hihipon yun. Ang mga ito, utos at aral lamang ng tao tungkol sa mga bagay na nauubos. Sa biglang tingin, tila nakabubuti ang ganitong pagsamba sa mga anghel. Ang maling ginagawa nilang pagpapakumbaba at pananakit sa katawan. Kapag Bernie Santo, bawal hihipo niyon, bawal titikin, bawal hahawak niyan. Ang mga ito'y utos, aral lang ng tao. Mga kapatid, ang sabi sa verse 23, sa biglang tingin, tila nga nakabubuti ang ganitong pagsamba sa mga anghel. Ang maling ginagawa nilang pagpapakumbaba at pananakit sa katawan. Ngunit hindi ito nakapagpipigil sa pagmamalabis ng laman. Po yung pagpipinitensya. Noon mga kapatid, inabutan ko pa nga mga kapatid na may nakadapa mga kapatid doon po sa tulay. Sa mga kalsada, hinahampas matid ng lubid mga kapatid, no? Yung lubid malalaki, grabe, sakit. Yung mga nagpipinitensyal, dinudugo mga kapatid, kasi nga, nakiisa sa kamatayan ng Panginoon. Yun po yung paraan ng tao. Sabi nga, ang maling ginagawa nilang pagpapakumbaba at pananakit sa katawan, ngunit ito'y hindi nakapipigil sa pagmamalabis ng laman. Kaya ang daming nagsisisi, repent mga kapatid, nagre-repent, nagsisisi, tuwing Huwebes Santo, Biyernes Santo. Kaya lang pagdating ng Sabado, Linggo, halika na naman. Pagdating ng Sunday, mga kapatid, punta na naman sa lodges, mga kapatid, o kung ano-anong kasalanan, lasing dito, lasing doon, ando na naman, balik na naman sa kasalanan at maghihintay na naman ng susunod na Biyernes Santo. Aral kasi ng tao, mga kapatid, kailangan po mga kapatid yung kaparaanan ng Diyos. Kaya sabi nga mga kapatid sa aklat ng Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang sumunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Kaya kailangan natin marinig mga kapatid ang mga Biblia, paano po tayo magiging anak ng Diyos, kasi kung siya ang iyong ama, paano ka magiging anak? Amen. Kaparaanin. Kaya nga mga kapatid, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Pag naging anak ka ng Diyos mga kapatid, dahil hindi po ito kakaparaanan ng tao, ang pagkain po noon, salita ng Diyos mga kapatid. Kaya nga kailangan talaga makinig tayo ng salita ng Diyos, kasi hindi lahat ng tumatawag. Ang dami pong church mga kapatid, pero na tumatawag sa Panginoon, andun po mga kapatid na gumagawa ng mga kabutihang bagay. Hindi po masama ang tingin gumawa ng mabuti, ha? Kaya lang kulang. Sabi nga sa patalastas, ligo lang, kulang. Tulad po mga kapatid ng isang mayaman lumapit sa Panginoon, nagtanong, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y magkamit ng buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoon, sinunod mo ba ang kautusan? Ano yon? Huwag kang papatay, huwag kang magsinungaling, huwag kang magnakaw, huwag kang mandaya, huwag kang makiapid. At sabi po ng mayaman mga kapatid, Panginoon, sinunod ko na po yun mula pa pagkabata. Kaya sabi ng Panginoon, sige, ibenta mo ang iyong ari-arian at ipamahagi mo sa mga mahihirap. At pagkatapos, bumalik ka, hindi ang kulang, hindi po yung binenta mo yung mga ari-arian mo at mamahagi sa mga mahihirap. Bakit? Mayaman po mga kapatid, kaya ang daming mayaman, ang daming po mga kapatid, nung una, talagang masipag magsimba, wala pa siyang trabaho, kaya nagpipray siya sa Lord. Nung siya meron ng trabaho mga kapatid, meron na siyang negosyo, ay wala ng time mga kapatid, magsimba. Hindi ko po nila lahat mga kapatid, pero karamihan mga kapatid, na imbis kakain siya ng salita ng Diyos, tuwing araw ng pamamahinga, siya'y sasamba, siya'y magpupuri mga kapatid, makinig ng salita ng Diyos, ay wala ng time. Bakit? Ayan, maging busy na. Kaya nga mga kapatid, hindi lahat ang tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Kaya nga, dami kong sinisiran mga kapatid. Alam mo, sabi, maka-Diyos siya, pero hindi niya alam yung mga kaparaanan ng Diyos mga kapatid, yung salita ng Diyos. Kaya Matthew 7:21, di lahat ang tumatawag sa akin,
Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi yung lamang sumunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Kaya ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, siya'y naging tao. Para ano, mga kapatid? Lahat ng mga propeta pinatay, hindi na nabuhay na magmuli. Kaya siya na, mga kapatid, naging tao. First, wala daw po, mga kapatid, makasalanan mag-alay ng buhay para sa makasalanan. Kaya nga, kapatid, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala, kaya siya na mismo ang naging tao. Ulitin ko po, nabanggit ko na po sa isang, mga kapatid, ang batang ipanganak, makapangyarihan Diyos at walang hanggang Ama. Bakit? Magbigay siya ng mga halimbawa na dapat nating tularan. Kaya nga, yung way, I am the way, mga kapatid, yung unang hakbang ng iyong pagiging anak ng Diyos, ano po yun, mga kapatid? Para bagamat, hindi ka naman pwedeng pumasok sa eskwelahan, mga kapatid, kung hindi ka muna magpa-enroll. Magpa-enroll ka nga, pag wala ka namang Form 137, hindi ka rin basta makakaano, mga kapatid. Kung makapagpatuloy ka man magpasok, kaya lang, mga kapatid, hindi ka pa talaga regular. Kaya andun, mga kapatid, diba, sabi nga, gusto kong magiging abogado, gagamit tayo ng Book of Law. Gusto kong magiging doktor, mga kapatid, Book of Medicine. Kaya gusto kong maging engineer, andyan din, mga kapatid, yung mga libro para maging engineer. Gusto mong maligtas. Amen? I am the way, the truth. Before you enter eternal life, what is the way and what is the truth? Amen? Before you enter eternal life. Kaya ito po yung pinakamahalagang aral, paraan para maging anak ng Diyos. Ang way po, Martin, para ang tao makapasok sa kanyang kaharian. Kaya nung siya naging tao, set us a perfect example. Kaya ano sabi ng Panginoon, John 13:15? Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Mga kapatid, ano yung isa ang binigay, mga kapatid, na kaparaanan o ginawa ng Panginoon, mga kapatid, na paraan para po maging anak ng Diyos ang isang tao, mga kapatid? Biblical na kaparaanan po ito. John 13:15, anong sa mga kapatid, no? Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Ano po yung nakasulat, mga kapatid, na ginawang halimbawa ng Panginoon? 1 John chapter 5, verse 6 to 12. Verse 6. Si Jesucristo'y naparito sa sanlibutan, binautismuhan sa tubig. Ayan, isa yan sa kanyang ginawa. Diba? Pumunta siya, mga kapatid, kay John the Baptist, mga kapatid, para magpabautismo. Bakit? Iyon nga po, mga kapatid, ang kaparaanan, mga kapatid, na kanyang ipapakita. Ulitin ko, mga kapatid, hindi lahat ng tumawag sa akin, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang sumunod sa kalooban ng Amang nasa langit, mga kapatid. Kaya ang Panginoon, nagbigay siya ng example po, mga kapatid. Si Kristo'y naparito sa sanlibutan, binautismuhan sa tubig, at nagbubo ng kanyang dugo. Namatay, mga kapatid. Kaya kailangan mamatay kasi ilibing. Sa kanyang kamatayan, hindi lamang binautismuhan sa tubig, kundi nagbubo ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo, salita ng Diyos, ang salita ko Espiritu. Tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. Kaya nga, nung tusukin sa tagiliran ng Panginoon, John chapter 19, verse 34, kung di ako magkakamali, mga kapatid, umagos ang dugo, sumunod ang tubig. Bakit? Kailangan kang mahugasan ng dugo ng Panginoon, mga kapatid. 2,000 years ago, wala na yung literal na dugo ng Panginoon. Kaya nga, tinusok ang tagiliran, umagos ang dugo, sumunod ang tubig. Then ang tubig, ang magiging substitute ng dugo ng Panginoon para mahugasan ka sa iyong mga kasalanan. Kaya ang Panginoong Jesucristo nagpabautismo. Mga kapatid, set as a perfect example. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Verse 9, tinanggap natin ang patutuo ng tao. Ano yun? Diba? Nung bata pa tayo, kailangan binyagan dahil hindi, kapatid, pwedeng ibiyahe pag hindi ka nabinyagan. Yan po, mga kapatid. Kaya lang yung salitang binyag, mula sa salitang Griego, baptizo, ibig sabihin immersion or ililibing.
Amen. Paano ka mailibing? Yan ang ating pupuntahan. Kasi mga kapatid, nung tayo bininyagan, nung maliit pa tayo mga kapatid, hindi ka naman nailibing sa tubig eh. Binuhusan ka lang ng tubig sa noo. Eh mga kapatid, namatay ang Panginoon. Nilibing, kailangan kang ilibing. Kaya verse 10, ang sino mang nananalig sa anak ng Diyos, yun yung kanyang humanity, yung kanyang ginawa bilang tao, ay naniniwala sa patutuong ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos, ginagawa niyang sinungaling ang Diyos. Ano yung hindi pinaniniwalaan ng tao? May matitshare mo ng salita ng Diyos, tuwa, pero sabihin mo, kailangan mong mailibing na kasama ni Kristo sa pamamagitan ng bautismo. Kailangan kang bautismohan. Hindi, binyag na ako. Mga kapatid, ulit ng binyag nung bata pa tayo. Sabi ng Bible, magsisi at tumalikod sa kasalanan. Yung mga bata, mapit, wala pang buwang sa kasalanan yun. Hindi pa marunong magsisi. Hindi pa marunong yun tumalikod, mga kapatid. Pero pag ang tao may sapat na karunungan, kaalaman, alam na niya, mabuti at masama, ay kailangan niya ng mahugasan ng dugo. Kaya ang Panginoon, mga kapatid, nag-start mo siya binautismuhan, 30 years old na siya, mga kapatid. Nagbigay na siya ng example. At pag sinabing naniniwala ako kay Kristo, abay kung talagang naniniwala ka kay Jesus, sa ating Panginoong Kristo, ang sino mang nananalig sa Diyos ay naniniwala sa patutuong ito. Ngunit, ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawa niyang sinungaling ang Diyos. Paano? Sapagkat hindi siya naniniwala sa patutuo tungkol sa kanyang anak, ng kanyang pagiging tao, kasi tatawaging anak ng Diyos. Amen? Kaya nga, relationship between God and man, mga kapatid, kaya andun yung salita ng Diyos yan, nung siya'y nagiging tao, mga kapatid, andun po, mga kapatid, pinakita ng Panginoon kung paano siya sumunod sa salita ng Diyos. At bilang tao, mga kapatid, andun po siya yung, sabi nga, siya ang magpapayag. Ito ang dahilan kung bakit ako pinanganak, upang magsalita tungkol sa katotohanan. Kaya ang message po ng Christmas, mga kapatid, kapanganakan ng Panginoon para magpahayag ng mga katotohanan, para may mamatay para sa kasalanan. Kaya nga, mga kapatid, nagpabautismo siya, mga kapatid, para mahugasan ka ng dugo ng Panginoon. Kaya nga, verse 11, at ito ang patutuong ipinagkaloob sa atin ng Diyos, ang buhay na walang hanggang. O, paano mo makanta ng buhay na walang hanggang? Kailangan ka munang maging anak ng Diyos. Kaya mamaya, doon tayo pupunta. At ito ang patutuong ipinagkaloob sa atin ng Diyos, ang buhay na walang hanggang. At ito'y makakanta natin sa pamamagitan ng kanyang anak, yung kanyang humanity, yung kanyang binigay na example. Ang pinananahana ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggang. Ang pinananahana ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggang. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Kung hindi daw nananahan sa iyo ang anak ng Diyos, mga kapatid, wala kang buhay na walang hanggang. Kung hindi ka panananahanan ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, hindi ka matawag na anak ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, yun yung dahilan, yun yung hiwaga ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nung siya'y naging tao, hindi siya pwedeng makilala. Hindi siya pwede, mga kapatid, magpakilala kasi kailangan muna siyang mamatay. Kaya yung dugo, dahil sa aklat, mga kapatid, ng Hebrew 9:22, walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbubo ng dugo. Kaya kailangan talaga siyang patayin. The anger of the Lord will not turn back until He has executed. Kaya siya naging tao, mga kapatid, kung nananatili siya sa kanyang pagka-Diyos, sinong mamamatay? Walang mamamatay dahil ang lahat ng tao nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya siya na mismo naging tao para may mamatay. Kaya nga, ulitin ko, verse 12, ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggang. 1 John chapter 5 verse 12 po yun, verse 6 to 12. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos, kasi ang hiwaga, mga kapatid, yun po, mga kapatid, no, ang mensahe ng hiwaga, ang hiwaga ng mahabang panahon na nalihim sa maraming salit-saling lahi, ngunit ngayon inihayag sa kanyang mga anak.
Na ihayag kasi gusto ng Lord, maging anak ka rin ng Diyos. Kaya nga ihahayag sa iyo ang salita ng Diyos. Kailang paano? Ngayon inihayag sa kanyang mga anak. Verse 27, inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao. Kaya nga kailangan ma-share ito sa buong mundo. No? Kaya nga mga kapatid, timely talaga na magkaroon po mga kapatid ito pong pangyayaring lockdown na ito. Mga kapatid, ito na nga po ngayon mga kapatid na ginagawa namin ang lahat ng paraan para maabot yung mga mananampalataya, mabahagi na ng salita ng Diyos. At ito ngayon mga kapatid, maririnig na rin ng lahat ng tao dahil ang utos ng Diyos, mga kapatid, maihayag ito sa lahat ng tao. Ulitin ko, verse 27, Colossians 1:27. Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito. Kaya yung gospel, pinakamahalagang aral na matay, nilibig at muling nabuhay. Kamanghamanghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga, sumainyo si Kristo. At dahil dito, magkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian. Kaya nga mga kapatid, yung hiwaga, mamatay siya, mahugasan ka ng dugo ng Panginoon. If anyone is in Christ, he is a new creation. Idugo lang ng Panginoon, mga kamatayan lang niya ang makapaglilinis sa ating mga kasalanan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng kapatid ng tao. Kaya ang hiwaga, sumayo sa si Kristo. Bakit? Apart from me, you can do nothing. Wala kayong magagawa, Martin, kung hiwalay si Kristo. Kaya kailangan manahan siya sa atin. Kaya yung tawag, mga kapatid, na sinasabi, mga kapatid, we are the temple of the living God. At sino yung living God who dwells in this temple? Mamaya malalaman natin yan. Ito po mga kapatid, ang kamanghamanghang hiwaga, ito ang hiwaga, sumaisayo si Kristo. At dahil dito magkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kanyang kaluwalhatian. Kaya nga pinakamahalagang aral Ito yung way na kailangan natin, unang hakbang para ka maging anak ng Diyos, para ikaw ay makapasok sa kanyang kaharian. Verse 28, Colossians 1:28. Iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangaral si Kristo. Kaya ito yung mabuting balita. Pinaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya, upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa sa sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Amen? Paano tayo makikipag-isa kay Kristo? Kasi yung ginawa ng kaparaanan ng tao, tuwing Biyernes Santo, mga kapatid, nandun nagpipilitensya, nagpapapakok, mga kapatid, naglalakad paluhod, mga kapatid, yun po'y aral lang ng tao ito. Hindi po aral ng Diyos, mga kapatid. Kasi sa Old Testament, babalik muna ako ng Old Testament para mas maintindihan natin. Kasi question ko ito noon, nung ako'y bago pa sa pananampalataya, nung hindi pa, way back 1991 po, mga kapatid, hindi ko pa siya masyado naiintindihan. Nang aking tanong, bakit pa kailangan tuliin ang tao? Ibig sabihin, hindi perfect yung gawa ng Diyos. Mga kapatid, pag-create niya sa tao, mga kapatid, bakit kailangan pang tuliin? Abay mga kapatid, ang pagtutuli, mga kapatid, ito po ayon sa sinasabi ng Diyos kay Abraham sa Old Testament, Genesis chapter 17, beginning from verse 9. Pakinggan natin. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan. May tipan ang Diyos, Old Testament. Kaya pag-uusapan natin, mga kapatid, darating tayo dyan sa New Testament. Ano ba ang kaparaanan? Biblical, mga kapatid, biblical ways. Know how to become the Son of God. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan. Verse 9 po ito ng Genesis 17. Sabi ng Diyos kay Abraham, ganito ang inyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin. Ayan. No? Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin. Kaya nga mga kapatid, mula kay Adan, wala pa yun. Pero nung start kay Abraham, mga kapatid, ito na yung utos ng Lord, ay tutuliin. At iyan ang magiging palatandaan ng ating tipan. Lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi, gayon din sa mga alipin at dayuhan,
ay tutuliin ng pagsapit ng ikawalong araw. Kaya nga mga kapatid, tutuliin mga kapatid. Kaya ang Panginoon, pagsapit ng 8 days natin, tinuli na din siya. Pero mga kapatid, high-tech sa atin ngayon, mga kapapanganak pa lang, pwede nang tuliin mga kapatid eh. Kasi siguro mga kapatid, wala pang ganun ka-high-tech na gamit noon. Abay, palo-palo pa lang noon mga kapatid. Kaya nga, pag sinabing tipan ng Diyos, ito yung palatandaan. Verse 12, lahat ng lalaki isisilang sa inyong lahi, gayon din ang mga alipin at dayuhan ay tutuliin pagsapit ng ikawalong araw. Verse 13, ang tandang ito sa inyong katawan ay magiging katibayan ng ating walang hanggang tipan. Ang sino mang lalaking hindi tuli ay ititiwalag sa inyong lahi sapagkat hindi siya tumupad sa ating kasunduan. Kaya nga pagdating sa New Testament, mga kapatid, nagkakaroon po matindang debate kasi Old Testament, kautusan, kailangan tuliin para ang tao mayroon po mga kapatid na kaugnayan sa Diyos. Kailan pagdating sa New Testament, ayun na po paano po yung pagtutuli sa New Testament. Mga kapatid, kasi sa Old Testament, puro lalaki lang kasi ama ng tahanan. Mga kapatid, kaya nga mga kapatid, kailangan yung ama ng tahanan, siya di kaugnayan sa Diyos kasi sakop niya ang buong pamilya. Sa New Testament mga kapatid, work out your own salvation. Kaya lahat na, kailang mga kapatid, paano tutuliin mga kapatid ang lahat, pati babae? Ang sabi po mga kapatid ng Colossians chapter 2, verse 11 to 12, dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli hindi sa laman, kundi sa pagwaksin ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo nang kayo'y bautismuhan, nalibing kayong kasama ni Kristo, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, pinakita ng Lord talaga, dinisplay ng Panginoon paano maligtas ang tao. Ipinanganak siya tulad natin. Binautismuhan natin ang Panginoon para gayahin natin. Para pag namatay, nilibing, namatay nagsisi dahil sa kasalanan. Nilibing mga kapatid, yun na po matid yun yung paghuhugas ng kasalanan, ilibing ka sa pamamagitan ng bautismo. Nang kayo'y bautismuhan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang Panginoong Jesucristo lumapit kay John the Baptist. Ito yung patutuo mga kapatid na ginawa ng Panginoon mga kapatid para ating gayahin. Ang Panginoong Jesucristo lumapit kay John the Baptist sa Ilog Jordan para ipakita ang implo, ang patutuo ng kanyang anak, yung kanyang pagkatao, ng ginawa niyang example mga kapatid. Matthew chapter 3, beginning from verse 13. Ito po ang sinabi po ng Bible mga kapatid. Sabi po, si Jesus ay dumating naman sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabautismo. Sinansala siya ni Juan ng wika, ako po ang kailangang bautismuhan ninyo at kayo pa ang lumapit sa akin. Verse 15, ngunit tinugon siya ni Jesus, hayaan mo itong mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. At pumayag si Juan. Ang papasok sa kaharian ng langit, yun lamang tumupad sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi ni Juan, mga kapatid, sinansala siya na Juan ang wika, Panginoon, ako ang dapat mong pabautismuhan at kayo pa ang lumapit, Panginoon, para magpabautismo. Sabi ng Lord, hayaan mo itong mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya verse 16, nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig. Pag sinabing bautismo, hindi po yung binubuhusan dito. Kaya nga ilog Jordan
Umahon sila matid, namatay at nailibing na kasama ni Kristo sa pamamagitan ng bautismo. Kaya pag sinabing bautismo, ililibing ka talaga sa tubig. Ilulubog ka talaga sa tubig sa pangalan ng Panginoong Kristo. Kaya after his death, burial, and resurrection, Acts chapter 2, matid, ng Day of Pentecost, nung sila'y makatanggap ng Espiritu, dahil natin huwag kayong aalis hanggat hindi bababa sa inyong Espiritu Santo, dahil yun yung kapangyarihan para sila magbahagi, mga kapatid. Kaya andun po, mga kapatid, ang Panginoon, siya mismo nagpakita ng example, mga kapatid. Kaya sabi nga, nang mabautismohan si Jesus, umahon siya sa tubig. Pag hindi mo raw ito pinaniniwalaan, ginawa mong sinungaling ang Diyos. Except a man be born of water and of the Spirit, he can never enter into the kingdom of God. Kaya nga, umahon sila sa tubig, nabuksan ang langit, nakita niya ang Espiritu ng Diyos, bumaba gaya ng isang kalapati, isang tinig mula sa langit, ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Kaya matid nalulugod ang Diyos, mga kapatid. Pag ikaw ay nagpabautismo, tinanggap mo ang salita ng Diyos, tumanggap at nananalalig. Tinanggap mo yung ginawa ng salita ng Panginoon. Tinanggap mo, sinunod mo yung sinabi ng Panginoon. Mga kapatid, kaya maging anak ka ng Diyos, kaya nga bilang tao, mga kapatid, nakarinig ng tinig. Ito ang kinalulugdan kong anak. Kaya kung gusto mong malugod ang Diyos sa iyo, dahil wala kang magagawa kung hindi siya makapasok sa iyo. At hindi siya papasok sa iyo, mga kapatid, kung hindi ka mahugasan ng dugo ng Panginoon. At yung dugo ng kapatid, kaya nung siya namatay, tinusok sa tagiliran, umagos ang dugo, sumunod ang tubig. Dahil ang tubig ang magiging substitute ng dugo ng Panginoon. Kaya ang Panginoong Jesucristo mismo nagbigay ng example, lumapit kay John the Baptist sa ilog Jordan. Nagpabautismo para gayahin mo. Mga kapatid, hanggat nga ngayon, hindi ka pa nahugasan ng dugo dahil naniniwala ka lang namatay siya. Hindi mo naman ginawa yung example na ginawa ng Lord. Kung ang Panginoong Jesucristo nagpabautismo para ipakita sa iyong ehemplo at ayaw mong tanggapin, edi mas marunong pa tayo sa Panginoon, mas marunong pa tayo sa Bible. Ay mga kapatid, kahit gaano pa katinding ginawa mong kabutihan, COVID-19 ngayon, tumulong ka rito, tumulong ka roon, mapit. Tama yan. Ipagpatuloy mo yan. Kaya sabi ng mayaman, ginawa ko na ito, bata pa ako. Kaya sabi ng Lord, may kulang. Ano yung kulang? Benta mo ari-arian at sumunod ka sa akin. Ang kulang, sumunod ka sa Panginoon. Nagbigay siya ng example, sundin mo. Kaya ano sabi ng Romans chapter 6 verse 3 to 5, mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo ay namatay at nailibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo. Yun po yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sa makatuwid, tayo ay namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo. Upang kung paanong binuhay na muli si Kristo, tayo na may mabuhay sa pamamagitan ng paanong binuhay na magmuli si Kristo, tayo din ay mabubuhay, mga kapatid. Kaya nga verse 5, sapagkat kung nakiisa tayo ni Kristo sa isang kamatayan, tulad ng kanyang kamatayan, namatay dahil sa kasalanan, kaya magsisi sa kasalanan ng tao at tumalikod. Ang daming magsisisi sa Biyernes, Huwebes Santo, Biyernes Santo. Kailan hindi naman tumalikod kasi babalik ulit sa dati katapos po ng Biyernes Santo. Hindi ganun. Pag nagsisi ka, mga kapatid, nagpabautismo, tumalikod ka talaga. Sa Diyos, mga kapatid, ito po yung abang lingkod ninyo. Mga kapatid, kahit marinig ito ng mga taga-amin, taga Mindanao po ako, Plaridel, Misamis Occidental. Kahit marinig po, mga kapatid, alam ng mga kababayan ko, isa ako sa nagiging singka, mga kapatid, sa bayan po namin. Manununtok ako pag hindi mo ako painumin. Kaya nung ako'y napunta sa Davao, salamat, hindi po ako, mga kapatid, nahuli ni Duterte.
1988 naging kabilang ako sa mga Rodapper doon. Kaya nga mga kapatid, dahil andun po mga kapatid, gusto ko din talagang magsundalo dun sa Davao. Kaya mapid, pumasok ako sa sundalo, kailan hindi nagtuloy-tuloy mga kapatid dahil yung pong kudita po mga kapatid, no? Sila Gringo Hunasa noon. Kaya nga mga kapatid, nandun pinalabas kami sa division mga kapatid, sa Awang po ako nag-training, Awang Maguindanao, Cotabato. Kaya mga kapatid, nung mag-red alert, pinalabas po kaming lahat ng training mga kapatid. Andun hindi na ako nakabalik, dinala ako ng aking pinsan dito po sa Maynila po mga kapatid. At doon, dahil nga sa akin meron na pong nakagisna, nang-hold up po kami, nang-hold up po ako mga sa Maynila, ay kailan pagbaba ko sa bus, pagdating mga kapatid, pagbaba ko sa bus, narinig ko ang boses, Ruel, pag hindi ka nagbago, mamamatay ka rito. Kaya doon ako mga kapatid, para akong binuhusan ng malamig mga kapatid na tubig. Tulala ako na naglalakad, lasing po ako at that time mga kapatid, matapos ko mang-hold down. Ayan po mga kapatid, talagang umuwi po ako na talagang tulala at kinabukasan totally lockdown talaga. Lahat ng bisyo ko mga kapatid tigil, lahat na po mga kapatid. Kaya noon 1991 mga kapatid, no, December po yun mga kapatid, wala na po mga kapatid ang aking buhay. Trabaho, bahay, simbahan. Trabaho, bahay, simbahan. Bakit? Nung ako'y tumanggap mga kapatid, nung ako'y mabautismuhan, mga kapatid, grabe ang kilos ng Diyos sa buhay ko. Why? Wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Kaya sapagkat kung nakiisa tayo ni Kristo sa isang kamatayan, tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay, tulad ng kanyang pagkabuhay. 360 degrees mga kapatid, grabe. Nung pagkatapos nung may narinig ako mga kapatid, Ruel, pag hindi ka magbago, mamamatay ka rito. Lumingon ako, walang tao mga kapatid, pero napakalakas boses. Dahil bago ako umalis ng Mindanao, ang sabi ng tatay ko na pag hindi ka magbago na, dito na lang tayo. Alam ng tatay ko, bakit? Naging siga ako dahil ba, mga kapatid, barkada po ako ng anak ng mayor. Amen. Naging instructor ako sa karate. Nagiging sub-instructor ako sa karate. At andun po mga kapatid, ang kapatid ko po ay mga kapatid sundalo. Kaya nga ang sungay ko mahaba. Pero nung makilala ko at marinig ang salita ng Diyos at naging anak ng Diyos mga kapatid, paano po ako naging anak ng Diyos? Anong sabi ng Galatians? Galatians chapter 3 verse 26 to 29. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Sapagkat ang lahat na nabautismuhan kay Kristo ay pinananahanan ni Kristo. Nung tayo mabautismuhan mga kapatid, namatay ka at nilibing na kasama ni Kristo sa pamamagitan ng bautismo sa pangalan ni Jesus. Bakit? Eh nga mga kapatid, siya nga yung Diyos eh. Siya nga yung mga kapatid, yung Espiritu natin. We are the temple of the living God. Kaya nga tawag sa atin mga kapatid, temple of the Holy Spirit. And sino yung Holy Spirit? And the Lord is the Spirit. Kaya nung mahugasan tayo ng dugo ng Panginoon, sapagkat ang lahat na nabautismuhan kay Kristo ay pinananahanan ni Kristo. Kaya nga, 1 John 5 mga kapatid, verse 11 to 12, ito ang buhay na walang hanggan, ang pinananahanan ng anak ng Diyos, yung nananahan si Kristo. Kaya nga hiwaga, sumasayo si Kristo. Kaya kailangan siyang patayin mga kapatid. Bakit? Kailangan ng dugo. Mga kapatid, kailangan mo nang matapos ang mamatay, mailibing at muling nabuhay. Kaya nung magsisi ka, nilibing ka sa pamamagitan ng bautismo, nahugasan ka ng dugo ng Panginoon through water baptism, siya'y mananahan sa iyo para makapamuhay tayo ng ayon sa kanyang kalooban. Kaya nung matanggap ko ang bautismo, mga kapatid, grabe yung galaw ng Lord. Takot sa puso ko. Pero mo mga kapatid, wala na akong ginawa.
bahay, trabaho, simbahan. Pag-uwi sa bahay, Bible. Bakit? Kumilos na ang Panginoon sa buhay ko. Dahil gusto ko nang magbago. Dahil ang sabi ng Lord sa akin, Ruel, pag hindi ka magbago, mamamatay ka rito. Amen? Kaya nga, mga kapatid, sabi dito, ulitin ko, sapagkat ang lahat na nabautismohan, Galatians chapter 3, verse 26, ulitin ko, dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos, sapagkat ang lahat na nabautismohan kay Kristo ay pinananahanan ni Kristo. Ito yung buhay na walang hanggan. Ito yung hiwaga, sumasayo siya. Dahil wala kang magagawa kung wala ang Panginoon maghari dito sa puso mo, mag-guide sa puso at isip natin, at buo natin pagkatao. Kaya verse 28, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang Malaya, lalaki at babae, kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Saan? Namatay ka't nilibing na kasama ni Kristo sa pamamagitan ng bautismo. Doon tayo nagiging anak ng Diyos. Yun po yung paraan. Ways how to become the children of God. Amen? Paano kang magiging anak ng Diyos? Kailangan kang mamatay, magsisi, ilibing, magpabautismo para makapasok siya sa iyo. Amen? Dahil verse 29, at kung kayo kay Kristo, if anyone is in Christ, kabilang kayo sa lahat, sa lahi ni Abraham, kabilang na kayo sa lahi ni Abraham. Kaya nga yung tinatawag, mga kapatid, Christian Gentiles. Kaya Christ, Christian, si Christ, mga kapatid, pinayagan mong pumasok, I am new, para natin, pati puso natin, isip natin, pati pagkaunawa natin. Sabi nga ng Bible, mga kapatid, love your God with all your heart, with all your strength, with all your souls, and with all your mind or understanding. Para maintindihan natin, we have the mind of Christ. Bakit? Pinayagan mo siyang manahan sa'yo. Siya ngayon ang nag-ahari. Kaya naging anak ka ng Diyos. Kaya Christian, mga Gentiles, kasi mga Hintil tayo. Kaya nung ikaw ay tumanggap at pinaniniwalaan mo na ang Panginoong Jesucristo kaisa-isang Diyos, yung aking pong isang topic, mga kapatid, do you want to know who is that one God? Godhead sa Jesus po natin. Kaya nga, mga kapatid, paano ngayon papasok ang Panginoon sa iyo kung hindi mo naman siya pinaniniwalaan na siya ang kaisa-isang Diyos? Alam mo, sabi ng Bible, Romans chapter 10, sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Sino ba yung Panginoon na kinikilala mo? Ayaw nilang patanggapin ang kaisa-isang puno at Panginoon, ang Panginoong Jesucristo. Ayaw. For who is God except the Lord? Who is the Lord? Jesus Christ is the Lord of Lords. Hindi po sinabi ng Bible, wala kang mabasa sa verse na ginamit ng Ama ang katawan ni Jesus Christ bilang instrumento. Wala. Yung batang ipanganak, siya mismo yon. Tatawagin lang anak ng Diyos, ipanganak ni Maria para makita mo siya. Kaya nga 9 months siyang dala-dala ni Maria. Bakit? Para paglabas, dahil tatagal siya dito sa lupa, mangaral siya ng katotohanan. Hindi mo pwedeng makita ang Diyos, ng mga kapatid, kung hindi niya ginawa yung proseso. Kaya Isaiah 7:14, ang isang dalagang, mga kapatid, mga anak at tatawagin Emmanuel, yung ipapanganak. God is with us. Kaya nga, mga kapatid, nung siya'y lumabas, set ng example, mga kapatid, hanggang sa namatay sa cross, ang isang tao, alisin mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito, ngunit sinabi naman, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Kaya kung hindi mo, mga kapatid, maintindihan, dahil hindi siya mo pinayagan, mga, sabi nga sa verse 14, ngunit paanong tatawagan ng mga tao na hindi naman nila sinasampalatayanan? Paano papasok ang Panginoon sa iyo na hindi mo naman siya pinaniniwalaan na siya ang kaisa-isang Diyos? Paano ka magkakaroon ng pagkaunawa, mga kapatid, sa isip? Paano ka magkakaroon ng pagbabago sa paniniwala
paniniwala mo mga kapatid kung hindi mo naman siya tinanggap? Pinaniniwalaan. For who is a rock except our God? And that rock was Christ. Siya lang daw ang Diyos. Paano mo tatawagan ng Diyos? Paano ka nagiging lingkod ng Diyos na hindi naman siya ang Diyos na iyong pinaniniwalaan? Mga kapatid, mga pastor, nananawagan ako sa inyo. Ito yung time dahil meron pang susunod na salot. Wala ng tunay na Diyos ang kinikilala ang mundong ito. Kaya ang ituturo natin ngayon, inutusan si Ananias na puntahan si Apostol Pablo sapagkat siya'y pinili ng Diyos para ipapakilala ang kanyang pangalan sa lahat ng hari, sa lahat ng Israel, sa buong mundo mga kapatid, pangalang higit sa lahat ng pangalan dahil ang batang ipapanganak, makapangyarihang Diyos, totoo lang hanggang Ama. Paano mo siya tatawagan? Hindi mo naman siya pinaniniwalaan. Paano siya manahan sa iyo? Paano ka magiging templo ng Diyos? Hindi mo naman siya pinaniniwalaan. Paano ka magkakaroon natin na maging anak ng Diyos na hindi mo naman pinaniniwalaan ng Panginoon? Tandaan mo yan. Pastor, matakot ka sa Diyos. Mga leader ng church, matakot kayo sa Diyos. Diretso ito. Wala na kung pinakamatinding tatak. Boxing sa katawan ng tao. Natanggapin ng Panginoon, magsisi sa kasalanan, hugasan ka ng dugo ng Panginoon through water baptism in Jesus' name, at tanggapin mo na siya ang kaisa-isang Diyos. Verse 14, Romans 10, verse 13, 14, ulitin ko po, sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumawag sa pangalan ng Panginoon. Kaya sabi ng Lord, hindi lahat ng tumawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok. Kaya doon, nangaral kami, nagpalayas kami ng demonyo. Sabi ng Panginoon, kailanman hindi kita kilala. Mula nung mangaral ka, hindi ka kilala. Why? Hindi mo siya kinikilala. Sabi ni Filipe, pakita mo sa amin ang Ama, masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Filipe, matagal mo na akong kasama, hindi mo ako kilala. Ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Why? God manifested in the flesh. Who is that God manifested in the flesh? Jesus Christ came in the flesh, who is over all, eternally blessed God. Romans 9:5. Paano mo raw siya tatawagan na hindi mo naman siya pinaniniwalaan? Paano sila malampalataya kung wala silang napapakinggan tungkol sa Kanya pag hindi ka pa nakakapakinig ng Godhead? Pakinggan mo, dahil yung isa kong mga kapatid, puro Godhead yun. Wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya. Paano sila makakapakinig kung walang nangangaral? Kaya ito ngayon, pakinggan mo, isiwalat mo ito, i-share mo ito. Mga kapatid, nag-viral ang TikTok, nag-viral ang ganito. Dapat salita ng Diyos. Mga kapatid, hindi ko po hangad, mga kapatid, alam ng Diyos kung nalaman ng puso ko. Hindi po ako matinagangan kung makakatulong define, pero hindi niya yung pinaka-purpose ko. Ang purpose, matid, maikikalat sa buong mundo ang salita ng Diyos para maging anak. Dahil ang kasunod dito, matid, COVID-19, tandaan ito. Kasunod nito, gera. Mas matindi yun. Magtatago ka talaga. Kailan, magra-rapture muna. Ang iakyat sa langit, yun lang mga anak ng Diyos. Yung tumanggap sa pinakamahalagang aral, I am the way, pinakamahalagang utos, the truth, before you enter eternal life. Paano silang makapakinig kung walang nangangaral? At paano makapangaral ang sinuman kung hindi siya sinusugo? You are my witnesses, says the Lord, and my servant whom I have chosen. First, you will know and believe me and understand that I am He. Sabi ni Jesus, you will die in your sin if you do not believe that I am He. Paano mangaral kung hindi naman siya sinusugo? Sabi ko nga sa isang pastor, ikaw ba'y pastor? Sabi niya, yes. Sino nagsugo sa'yo? Sino nag-utos? Sino pumili sa'yo para maging pastor? Yung Ama. Okay. Ang Ama ba ay nagturo ng mali? Sabi niya, hindi. Ba't niya tinuro yung mali? Jesus naging tao, Diyos na kataas-taasan. Bakit anak lang sa'yo? Meron ka bang mabasa sa Bible, anak lang? O tatawaging anak ng Diyos? Wala kang mabasang anak lang. Wala kang mabasang tao lang. Anak ng Diyos sa kanyang pagkatao. Dahil misteryo, hiwaga, kailangan siyang patayin. Ngunit hindi lahat, verse 16, naniniwala sa mabuting balita. Ganito ang sabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniniwala sa sinasabi namin?
Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang sila kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Ang pakinggan mo kapag isang nangangaral, first, pinakamahalagang utos, sino ba yung Diyos? Peter, as on this rock I will build my church. Bakit? Siyang kaisa-isang Diyos. My church, sabi ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, salamat kung ikaw man ay nakakapakinig kayo. Salamat sa Diyos. Hanapin mo ang katotohanan. If you shall know the truth shall set us free. Amen? 1 Corinthians 15. Ito ang ibig kong sabihin mga kapatid. 1 Corinthians 15:50. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi magkaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang panlupa ay hindi maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya kailangan kang ipanganak na muli. Paano po ipapanganak na muli ang isang tao? Yun yung tanong ni Nicodemo. John 3, verse 3-7. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, ye must be born again. Born again, hindi po relihiyon. Iba po yung pagbabago mula sa dating buhay na masamang pamumuhay. Nagbago na siya, hindi na siya lasinggo, nagbago siya ng pamumuhay. Pero yung ipapanganak ang muli, kailangan mong mamatay, kailangan mong mailibing na kasama ni Kristo sa pamamagitan ng bautismo. Yun yung kapanganakan mula sa Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Verse 4, tanong ni Nicodemo, paano pong may papanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makakapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipapanganak na muli? Can he enter into his mother's womb to be born again? Verse 5, sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, maliban ang tao ay ipanganak sa tubig, you must be born of water and of the Spirit. Dahil kailangan yung pumasok yung Espiritu na walang iba kundi si Jesus. Hindi siya paghaharian ng Diyos. And after baptism, you will receive the gift of the Holy Spirit, gift of tongues, gift of healing, gift of interpreting, gift of giving. Mga kapatid, ang bautismo sa Espiritu, hindi po speak in tongues. Sabi po ni Pablo, mas gugustuhin ko magsalita ng 5 kataga na mauunawaan ng mga nakikinig kaysa nagsalita ng maraming iba't ibang wika na wala namang nakakaunawa. Ay sinabi ng Lord 1 Corinthians chapter 14, mga kapatid, kung sa pagtitipon ninyo, sapat sa inyong pagtitipon, sapat na ang 2 o 3 nagsalita ng iba't ibang wika at kailangan ipaliwanag niya ang kanyang sinasabi. Ngunit kung walang magpaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa. Then ang baptism of the Holy Spirit, wala kang mabasa. The evidence that you are baptized with the Holy Spirit. Speak in tongues. Bigyan mo ako ng isang verse. Acts 2:38, gift of the Spirit. You will receive the gift. Kaya pag tumanggap ka sa Lord, gift of healing, gift of preaching, gift of interpreting, gift of tongues, gift of giving. Yun po yung gift. Pag sinabing Holy Spirit, isin na yung Holy Spirit ng Lord. Kailan? Nung pumasok siya sa iyo. Kailan? Nung mabautismohan ka. Dahil tinanggap mo siya. Sinabi ng Lord, Revelation chapter 3 verse 20, ako'y kumakatok sa pintuan, kinakatok tayo sa kanyang salita. Kung ako'y bubuksan, tinanggap mo ang kanyang salita, ako'y papasok, ginawa mo, pinayagan mo siyang pumasok. At magkasalo kaming kakain, doon papasok ang pagkaunawa. You may ask that you may be filled with wisdom and spiritual understanding. Ang filled of the Holy Spirit, hindi yung nagaganyan-ganyan. Hello, basahan mo ako ng Bible. Day of Pentecost, Acts chapter 2,
Sila'y nagkakatipon sa upper room at narinig nila ang ingay mula sa langit. Yung ginawa ng tao nag-iingay Sige, mag-hallelujah ka para mabaptize ka ng Holy Spirit. Mga kapatid, saan sa Bible yun? Isarili mo na lang katulungan yan. Grabe. Kaya nga mga kapatid, marami pa tayong pag-uusapan. Hindi ito sana ang una at huli natin. Una mong pakikinig. Kaya sabi ng 1 Corinthians 15:3 and 4, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral, way to become the children of God. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral, matinanggap ko rin si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Kaya nga mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 mga kapatid, ito po yung sinabi. 1 Corinthians chapter 15, verse 1 and 2. At ngayon ipinapaalala ko sa inyo mga kapatid, ang mabuting balita. Kapag sinabing gospel, mga kapatid, hindi lang po yung giving, love for God, so love the world that He gave. Kaya kailangan mo ng love sa kapwa, kailangan mong magbigay. Tama yun. Pero ang mabuting balita, pinakamahalagang aral, namatay si Jesus, nilibing si Jesus. Kaya kamangha-manghang hiwaga, sumasayo si Kristo. Ulitin ko po. 1 Corinthians chapter 15, verse 1. At ngayon ipinapaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Yan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo. Kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumampalatayang hindi iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Kaya pag nanampalataya ka, ang pananampalataya bunga ng patikinig. At ang pananampalatayang walang gawa, patay. Kung ayaw mong gawin, hindi ka magsisi, hindi mo siya paniniwalaan, you will die in your sin if you do not believe that I am He. Kaya nga, John 16, verse 8 to 9, sa kanyang pagparito, ipapakilala niya sa tao. Mali sila sa pagkilala sa kasalanan, sapagkat hindi nila nakikilala ang pagpapawalang sala ng Diyos. Mga kapatid, hindi siya pinaniniwalaan. Mali sila pagkilala sa kasalanan, sapagkat hindi sila nananalig sa akin. You will die in your sin if you do not believe that I am He. Sabi ng Diyos, you will know and believe me and understand that I am He. You will die in your sin if you do not believe that I am He. Kaya sa pangalan ni Jesus, bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama. Ano ba pangalan ng Ama? Ng Anak. Ano ba pangalan ng Anak? At ng Espiritu. Sino ba yung Espiritu? Ngalan ng Ama? Sino ba si Ama? Batang ipapanganak, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama. Ngalan ng Anak? Sino yung Anak? Si Jesus. Tatawaging anak ng Diyos. Hindi literal na anak siya. In His humanity. And the Holy Spirit. Who is the Holy Spirit? 2 Corinthians 3:17. And that Spirit. And that Spirit is the Lord. Kaya nga, maraming salamat. Sana po, marami pa po tayong susunod. Meron pa po ako mga kapatid na second. Doon po, why suffering COVID-19 part. Para mas maintindihan natin, pakinggan natin sa susunod. Why suffering COVID-19? And what is the solution? Gospel. Namatay, nilibing, at muling nabuhay ang Panginoon. Yun yung ginawa ng Lord sa cross ng Kalbaryo. Ikaw, magsisi dahil namatay siya dahil sa kasalanan. Nilibing ang Panginoon, ilibing mo ang iyong kasalanan sa pamamagitan ng bautismo. Muling nabuhay ang Panginoon para makapanahan siya sa iyo, para makapamuhay ka ng ayon sa kalooban ng Diyos. Maraming salamat. God bless po.